sa kanya. Sabi, hello po, good morning po sa inyo lahat. Kagigising ko lang. Alam niyo naman, tapping is life. Gising, tapping is life. Papasalamat tayo kasi yan yung unang blessings na binigay ng ating Panginoon para sa atin. Makita pa natin kung ano yung kinamulatan na. Kaya, so, ito lang po ay simpleng mga hindi ko lang alam kung anong kasi ako po never po akong nagme-memorize pagdating po sa mga explanation po, pagdating po sa mga kung anong words na nanggaling sa bunganga ko. Hindi po yun memorization. Hindi po yun memorize. Hindi ko po, yun lamang po ay, kung ano po ang observation ko. At kung ano po yung pagkakaunawa ko sa bawat pangyayari. So, huwag niyo po akong husgahan kung ako po'y nagkakamali. Kasi lahat ng mga ginagawa ko, this is on the spot. No one teach me. Wala sa likod. Wala po. At lahat ng mga live ko po, ako po ang gumagawa. Nag-iisa po ako. Lahat po yan ay sa akin po nanggaling. Kung ito man po ay napaka-harsh or rude, just to wake up call to our government. Remember po, nangyari lang po to, it's because nagkaroon po ako ng interesado sa mga ganito. It's because nangyari din po sa akin. Nakakaibang 100% na halos hindi niyo malunok-lunok. Umiiyak po ako na wala pong, may nakakakita naman, pero yung iyak ko na iba ay patago lamang po. Minsan po, nagigising ako ng 4 AM, umiiyak po ako. Nakita niyo yung Ilonggo na mapameriendahi ko. Kagagaling ko lang po nun sa iyak. Sorry ha. Kasi, lahat ng iyak ko ay, andun ang sama. Nandun yung mga paghihirap ko. Kung ano ang dinanas ko. Mula sa Saudi hanggang dito. Kahit sa So, ganun po ako ka-rude. Pag nasa labas naman po, wag lang po akong pagsabihan na out of the limits. Kasi umiiyak po ako dahil ang sama na po ng loob ko. Nanginginig na po ako. Nagpo-point na po ako para ipaliwanag kung bakit mo ako pagsasabihan ng ganun. Ako po'y umuupo. Ngunit nag-o-observe din po sa kapaligiran. Kaya, makinig po tayo. Intro lang po yan. Gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo kung bakit ako ganito sa kanila. Bakit? Kasi halos hindi ako pinapaniwalaan
or hindi sila naniniwala, it's because I am crazy. Now, sa mga ganitong pangyayari, sa mga explanations ko, and 100% some of them ay tumatatak talaga sa inyo. Kaya, nagkakaroon ng aksyon na halos ang iba ay hindi pinag-iisipan. Marami po kayo dyan. Pinag-aaralan niyo yan. Ngunit, yung sariling pagsasaliksik ay nagkakamali po kayo. I told you, and we told you, involve Filipinos. Because from the start, involved po sila. Now, this is the scenario. Ako po yung natatawa sa inyo. Pag nakaupo kayo, lumalabas po ba kayo? Kung saan kayo kampante sa inyong posisyon? Iba po ang action ninyo. Ngayon po, ngayong eleksyon, pumapasok kayo sa bahay-bahay. Tinatanong nyo kung anong sitwasyon. Nakakatawa po kayo. Itanong ko sa inyo mga Filipinos. Ginawa po ba nila yan noong sila po'y nakaupo na? Pumasok po ba sila sa bahay-bahay as a public servant? No po. Pumupunta po sila sa barangay kahit kasulok-sulukan. Pinupuntahan po yan nila. Binalikan ba kayo, mga Filipinos? Kung sino yung nananalo? Nang dahil sa ballpen, sa dulo ng ballpen, at kayo ang gumawa, mga Filipinos? Wala. Ngayon po, mag-observe po kayo. Very long time. Pumapasok po sila. Kahit sa bahay-bahay. Bisita po sa, hi! Ganon po. Performance na pinapakita when it comes to election, 100% na hard work para makuha yung boto ng bawat Pilipino. Ngayon po, for how many years, sino po ang pumunta sa bahay ninyo para kumustahin po kayo? Sino po? Ako po. Hindi man po ako tumakbo bilang isang mayor, bilang kung ano man. Ngunit ako po ay midwife. Kagagaling ko lang po niyan. Kung saan problema, kahit ngayon. Ngunit nakikita ko, pumasok po ako para magbigay kahit konting advice. Ngayon, ano pong pinagkaiba? Walang sahod. Ngunit kayang magbigay ng simpleng advice dahil nakikita ang sitwasyon. Ngayon po, to all Filipinos, mayroon po bang pumasok sa inyong bahay para kumustahin nung sila po'y nakaupo? From one term in the 6 years. Tingnan niyo po ngayon kung ano po ang performance na pinapakita nila.
sabi ko sa inyo, maging matalino po tayo. Kung kayo po'y binabayaran, refuse. Bakit? Yung budget na yan, do you think hindi galing sa gobyerno? Hindi binibigay ng sapat ang benefits ng bawat Filipino. Do you think na hindi nanggaling yan sa budget ng bawat Filipino? Refuse. For 20,000 one person. I-divide nyo yun in 1 year. I-divide nyo yun in 6 years in 1 term. Ganun lang po ang ulo ninyo. Napakasimpleng unawain. Ang dignidad ninyo binili ng ganun lamang po. Pag nananalo po sila, magkano po yung binigay nila sa iyo sa benefits na nakukuha nila? Pilipino. Malaki po. Senators, magkano po ang isang taon nila? And do you think, after election, at kung sino yung nakluklok, do you think the benefits ay kinukuha nila after term? No po. Some of them, yes. Some of them, no. Ngayon, imbis na nagagamit natin ang pera para madagdagan ang budget, yung percentage na yon kung saan man nagagamit ay nabibigay sa mga Pilipino. Hindi po. Sa kanilang pamilya po. Own benefits. It's because they are working the government. And they know how. To all Filipinos, we don't know what are the real action inside. That's why some are the bloggers. Some, they are using us. Hinahanap ang budget. Halos pag-aawayin ang mga tao. Sino po ang may kagagawan niyan? To tell you honestly, every term, every election, ganun po ang nangyayari. Minsan, yung buhaya tumatahimik lang. Dahil safe siya. Wala yung pangalan niya. Dahil yung pinakapuno, yung ulong yun yung binabalikan. Ngayon to all Filipinos, ganun po ba? Kaya nga, how many times sinabi ko, magmatyag, hindi magbatyag sa inyo. Magmatyag sa bawat nakapaligid sa inyo. Gamitin ang 5 senses. Dahil election na po. Huwag makinig sa kapitbahay. Huwag makinig sa mga kapatid.
Meron po tayong kanya-kanyang pag-iisip. Yan po ang buhay mo na binibigay sa mga taong iluluklok sa ating bansa. Buhay mo, buhay natin. Tandaan niyo yan. Nawala po ako. Tandaan niyo yan. Dahil ganun din ako. Sinunayin mo ma. Pagagalitan ako ni mama. Future natin yan. Tandaan niyo yan. Papasok-pasok sa bahay. Nom 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 nom. Di nga pumasok ng niloklok nyo. Kinikilala lang po kayo dahil kailangan kayo. Ngunit pagkatapos, Pilipino ang nangingilala sa kanila. Bakit? Sa serbisyong binibigay nila sa atin. Nakikilala sila kung sino ang totoo. Remember, I told you before, the triple personality ng mga taong tumatakbo sa gobyerno. Remember po yon. Sabi ko sa inyo, hindi ko yun tawag yan na inaano eh. On the spot po ako sa explanations ko. Kilalanin natin pamilya. Huwag po sa stress. Dahil sila po ay dumugtong lamang po. Yan po yung pinapakita sa bawat Pilipino na parang bulaklak na ikakaganda ng record nila. Remember po, ang magandang bulaklak ay yung unang pamilya. Kung anong buhay sila, kung anong ugali na binigay or pag-guide sa kanila. Kung pinapaaral. Dahil sa unang pamilya, pag pinabayaan, posibleng pababayaan din niya ang tinatawag na tamang serbisyo. Tandaan niyo yan. Kaya ganun-ganon na. The personality na pag ganon-ganon, only the photo. At ginagawa yan kung sino man yun. Para the other, not to. Para hindi ma-intimidate yung kasama nila. Yung ini-intimidate nila, yung unang pamilya, kinakawawa. Tingnan nyo po kung anong paaralan ang mga anak nila. Pag public, wag po. Dahil they can provide the good future for the first family. Not the mistress.
Totoo yun. Tandaan niyo yan, ha? Pwede pa bang ikat to? Mainit na naman na yun ako. Tandaan nyo yan. Tapos ito pa. May nakikita pa ako. Tumutulong! Tumutulong po! Pinapakita po sa kanilang vlogs. Yun pala, ang kanilang ay tatakbo pala. Yun pala yung purpose na parang pinopromote na nila ang kanilang sarili. Yun pala ang purpose nila. Para tumakbo na. Upang makilala sila ng bawat tao sa paligid nila. Bawal yun. Ang tulong-tulong. Ngunit huwag kang tumakbo. Ang utang ay utang. Ang kuha ay kuha na walang paalam. Binabalik yan ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang dapat po pag nasa eleksyon ay ang unang pamilya, hindi po ang mga kabit. Sino kayo? Dinodumihan niyo po ang eleksyon. Except na lang po. Alam niyo po, ini-intimidate niyo yung mga tao nang dahil lang sa suot ninyo? No po. Nagiging mabango lang po yan dahil yung pera na hindi naman sa kanila, sa pamilya yan na unang pamilya. Kakahiya po. Sige po, mamaya po. Balik agad ako. Thank you.